We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Ulahing adlaw sa pag-file sa COC ni adtong Sabado sa tibuok Mindanao, nagmalinawon. Ani ang report ni Argel Relator. Sa ulahing adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy alang sa Barangay ug SK Elections 2023 sa Davao City ni adtong Sabado, dunay gihapoy pipila nga niabot sa COMELEC office gikan sa 1st, 2nd ug 3rd districts nga niduso sa ilang kandidatura. Sagad kanila mga mudaganay sa SK, gipili matud pa nila ang ulahing adlaw sanglit Sabado ug walay klase. Busa sa samang adlaw ra sab sila nakahigayon sa pagsumite sa ilang COC. Sumala sa COMELEC Davao, mas nahimunghan ay ang katapusang adlaw sa filing sa COC, sanglit wala na nagdasok ang mga tao kung itandi sa mga nilabayng adlaw. Dugang sa COMELEC Davao, malampuson ang filing of COC sa tulo ka distrito sa syudad. Sa General Santos City, pipilasab ka mga aspirants ang niapa sa pagduso sa ilang Certificate of Candidacy sa ulahing adlaw sa filing alang sa Barangay ug SK Elections. As of 4 p.m. kagahapon, ana sa kapin 140 ka mga aspirant sa Barangay Kapitan, Kagawad ug SK Possessions ang nakaduso sa ilang COC. Nahimong malampuson ang pagpahigayon sa ulahing adlaw sa filing sa COC sa Jensan. Gidagsa gihapon sa mga aspiring candidates gikan sa District 1 ug District 2 sa Zamboanga City ang ulahing adlaw sa pag-file og COC sa usa ka mall sa syudad. Kung itandi sa mga naunang adlaw, menos ang kadaghan sa mga nag-file. Mas hapsay sab human giimplementa ang numbering system kung asa ginabawal ang singitan sa pila. Ang abiso ko sa mga lahat ng nag-file, after po nung pag-file niyo, you are considered a candidate. Bawal po kayong mag-engage in any campaign activities. Mapa social media man or yung mga posters niyo po. Pag may violations po, any concerned citizen pwedeng mag-file ng case against you for premature campaigning. Ako si Argel Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Nagbahad si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ngadto sa mga abusadong pulis nga masilutan gayod samtang gipaniguro sab niini ang hapsay ug malinawon nga barangay ug SK Elections 2023. Kini atol siyang pagbisita sa Cagayan de Oro City. Ano ang report? Personal nga mibisita pagbalik sa Camp Alagar sa Lapasan, Cagayan de Oro City ang kanhing Regional Director sa Police Regional Office 10 ug karon kasamtangang PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. para sa 122nd Police Service Anniversary Celebration sa Buhatan. Atol sa programa, gipasidunggan ang pinakataas nga opisyal sa PNP nga produkto sa Pro-10. Isip amahan sa kapulisan, iya sab gipasidunggan ang mga nagkadaiyang pulis sa rehiyon nga adunay maayong natampo sa katilingban. Gipahinumduman niini ang kapulisan sa rehiyon nga magmatinud-anon sa ilang tahas. Gibahad niini nga silutan gayod ang mga abusadong pulis. Integrity enhancement. Gusto natin linisin natin ang ating hanay ng mga misdeeds at mga undiscipline. Mga undiscipline, mga pwede pang mabago, paparusahan natin para sinayin niya. Yung ayaw magbago, tatanggalin natin. Karong mahuman na ang filing of Certificate of Candidacy para sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections. Gipaniguro sab sa opisyal nga paningkamutan nila mahimong hapsay ug malinawon ang piniliay. Gihingusgan sab nila ang paggukod sa mga gahupot og loose firearms ug terror groups. Ako'y nanawagan sa ating
buong kapilusan ng Pilipinas that let us intensify. Masakit na nangyari that there were some deaths already in some areas. We have one in Albay, we have one in Barm. So sana hindi na madagdagan to. We should be one in this. I stood before the halls of the plenary hall for the budget briefing of the PNP, and I am very happy to state that my colleagues agreed that we should increase the budget of the Philippine National Police. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez. Para sa At Home with GMA Regional TV. Nagpahimangno ang anti-scam unit ug anti-cybercrime unit nga mag-igmat sa mga investment ug online scam karong nagsugod na ang bare months. Ani ang report. Sa pagsugod sa bare months, nagsugod na sab og pamalit og pangregalo ang pipila ka mga online shoppers sa mga online shopping app aron mas makabarato. Mausap kini ang panahon kung asa nang gawas ang nagalain-laing scams susama sa mga bogus sellers. Busa gipakusog karon sa anti-cybercrime unit ang ilang kampanya aron makalikay ang publiko sa mga online scams. Yung sa online shopping, ang problema lang kasi dyan, for example, yung mga online shopping magre-request, minsan po kasi sa mga buyers po, tinetext nila yung seller, which is the outside sa kanila na agreement ng mga online shopping na di dapat i-direct mo yung online yung seller. Kasi karamihan dyan na sa seller is meron pa rin mga bogus seller po. Mamahimbosab kuno nga pilion ang cash on delivery aron masiguro nga authentic ang napalit nga item. Magbayad ng mga ganung na item, silipin nyo muna yung item. Kasi karamihan na may nabiktima na nag-order ng laptop. Pagtingin niya, nabayaran na, umalis na, is bato lang pala. Busa ang online shopper nga si Kelvin, ginasiguro gayud nga lehitimo ang iyang ginapalit nga item. Naniguro yun ko sa store, kung legit ba yun, then ginatanaw na ko ang dates, kung kanus-an ni mga comments, ana. Samtang, ginapay mangnuan sab sa anti-scam ang publiko nga dili magpadala sa mga nagagawas nga investment scams, ilabi na kung bare months, kung asa sunod-sunod ang mga bonuses sa matag kumpanya. Sumala sa anti-scam unit Davao City, dunay mga pamaagi aron mahibaw-an kung scam ang usa ka investment. Pangitaan doon sila og mga dokumento. Ang tanan na mga dokumento nga kinahanglanon nato makit-an mahibaw-an sabi na gyud sa BIR o sa ato ang city. Alang sa mga buot mag-invest sa ilang kwarta, mamahimo matod pa nga bubisita sa website sa SEC, kung Security Exchange Commission, kung asa makita ang listahan sa mga pwede sudlan nga investment. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Lauman matud pa ang pag-ubos sa presyo sa bugas karong nagpagula na og mandated price ceilings pinaagi sa executive order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apan unsa kaha ang reaksyon sa mga rice retailers kalabot ni ini? Atong sayron ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel. Kens no pagtuyo karong buntag dinhi sa Bangkerohan Public Market sa mga naninda o bugas motungtong lang gihapon sa sobra 50 pesos ang presyo matag kilo. Sumala sa mga rice retailers ugaling magpatuman gihapon ug patuman gayod og kining price cap o price ceiling alkansi gayod sila sang litaas kayo ilang komprada gikan sa ilahang mga supplier. Nagpabiling taas ang presyo sa bugas sa pipilak tindahan sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Ana sa 50 pesos ang pinakabarato, hangtod na sa 60 pesos ang pinakamahal. Ang taas nga presyo sa bugas sa tibuok nasod mao'y nagtukmod sa gobyerno nga mopagula og executive order sa pagpatuman og mandated price ceiling sa bugas. Diin ana alang dapat sa 41 pesos ang presyo sa matag kilo sa regular milled rice og 45 pesos ang well-milled rice. Ang Department of Trade and Industry o Department of Agriculture mao'y mga ahensyang itahasan sa pagtutok sa pagmonitor ni ini. Hinoon, wala pa'y gipagula nga pahayag ang DA11 labot sa pagpatuman sa price ceiling sa Davao Region. Alang sa pipila ka rice retailers sa Davao City, sa rice supplier palang daan, dapat daw ubos ang presyo. Sanglit wala matod pa sila'y kontrol ni ini, kay mag-agad sab sila kung pila ang baligya gikan sa ilang supplier. Sa na pag maligya siya ng 41.50 kapital na mahal man kayo. Depende na sir, kung barato man kumpra, ibalik pugos ko nagbaligya nga na nga presyo kaya may kuan sa gobyerno. Pero sa karon sir, di gud may kabaligya na. Kaya mong kumpra mahal pa man kayo. Apan,
kaya baka nila ipatuman ang presyo nga nakalatid sa mandated price ceiling sa gobyerno. Sa atong laktod nga sitwasyon diri sa dakbayan sa Davao murag dili imposible na ngano in the first place the price of the rice per sack is 2.5 per sack ay a sack. So kung i-divide na nimo siya sa 50 kilos, 50 pesos ang gawason. So imagine the fact nga kung magpatuman siya 41 to 45, that would cost around merely 2,000. So asa ang 500 mapunta? Angay matud pa nga evaluate sa mga institusyon sa gobyerno kung unsang estado sa bugas, kung doon na ba'y krisis, aron sa basuta ang saktong intervention o dili ang retailers ang maipit hinoon. Siguro ang bugas sa ginaingon ni pasabot ni President Marcos, NFA kana pa mutuo ko, but on the local aspect, on the local rice itself, marag malabo kasi kung dito palang daan sa miller itself palang daan nagkapital na og 2.4 to 4.50. Kaya sumala sa gobyerno, temporaryo lamang ang pagpatuman sa price ceiling hangtod sa ma-stabilize na ang supply sa kining mga bugas sa gilauman nga ani karong bulan sa Setyembre. Hinuon sa karon sumala sa Department of Trade and Industry o Department of Agriculture nagkasinabot na sila sa plano nga paghatag og subsidiya sa mga maapektuhan nga mga rice retailers. Kent. Daghang salamat Argel og mayong buntag sa inyo diha. Laing usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman na sa ugma September 5. Mao kini ang gibutyag sa usa ka kasaligang tinubdan gikan sa Department of Energy. Sumala pa posibleng musaka sa piso ngadto sa piso og 20 centavos ang presyo sa diesel. Kini na ang ikasyam nga semana nga sa gunsong taas sa presyo sa diesel sukad niadtong July 10. Samtang lauman sab kuno ang 30 centavos ngadto sa 50 centavos nga usbaw sa gasolina sa matag litro. Sumala sa DOE nga ang pagtaas sa mga produktong petrolyo karong tuiga. Sa gasolina, miabot na sa 14 pesos og 80 centavos, samtang sa diesel ana sa 9 pesos og 50 centavos, samtang 6 pesos og 64 centavos sa kerosene. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, gilauman nga sa mga musunod nga oras makagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Hana. Apan bisan na niini nakatas gyapon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Lauman ang kusog nga hapak sa hangin sa mga musunod nga oras sa Batanes. Bisan og pagawas na sa parang bagyo, ginabira gyapon niini og mas gipakusog ang hanging habagat nga mo'y magpaulan sa pipila ka lugar sa nasod. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman ang pag-ulan karong buntag sa Batanes ug pipila ka lugar sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas ug Zamboanga Peninsula. Pag-abot sa hapon, dakong bahin na sa nasod ang ulanon. Balita ko, dunay bagong atangan sa GTV sugod karong adlaw ang pinakabagong news and infotainment program nga mas magpakusog sa boses sa masa, ang Balita Ko. Ani ang report ni Sara Hilomen Velasco. May bago tayong aabangan. Balita Ko. Balita Ko. Balita Ko, may bago. Balita Ko nga. Mga igan, may nabalitaan ako. Balita Ko. Balita Ko. Ang News Authority ng Filipino adunay bag-ong balita. Alang sa dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Sugod karong adlaw September 4, masaksihan na ang pinakabagong news ug infotainment program sa GTV, ang Balita Ko.
Sa pagpanguna sa duha ka mga award-winning ug batikang journalist sa nasod, sila Connie Sison ug Rafi Tima. Matud pa ni Rafi, mabusog ang mga mananaway sa impormasyon, malingaw ug maengganyong mututok aron mahimong updated. Ug pinaagi sa balita ko, pwede ka makakuha og mga impormasyon alang sa tamang diskarte sa pang-adlaw-adlaw. Makauban sab nila si Katrina Son alang sa dagan sa panahon gikan sa GMA Integrated News Weather Center. Ug si Aubrey Carampel sa latest showbiz update. Gawa sa pinakainit nga mga balita, dunay bag-ong segment nga atangan. Ma-inspire sa mga successful na istorya sa pagnegosyo sa kitang-kita. Mahimong updated sa pinakaimportanteng impormasyon kalabot sa panglawas sa Health is Wealth. Ug sayron kung tinuod ba ang pipila ka tinuuhan sa mga Pinoy sa Talaga Ba? Ang netizens pwedeng mahimong mata sa balita sa pinakabagong crowdsourcing and digital news gathering arm sa GMA Integrated News nga #BalitaKo. Matud pa ni Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, mas gipaduol sa GMA Integrated News sa mga mananaway ang mga nagunang issue sa katilingban. Naglaom ang GMA Integrated News nga pinaagi sa balita ko, mao'y magsilbing dalan aron pakusgan ang boses sa masa. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Connie Sison po ito. Aubrey Carampel po. Katrina Son. At Rafi Tima. Sugod karong adlaw alas 11 sa buntag, masaksihan ang balita ko sa GTV. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa Spotlight karong buntag, atong makauban ang Spitfire Guard o karon captain sa Letran Knights nga si Kurt Rayson. Unsa kay mensahe ni Kurt sa mga aspiring basketball players sa Mindanao? Kana ang atong siron sa Spotlight. Mga kapuso, this morning, espesyal ang atong bisita tungod atong makauban ang Spitfire Guard sa Letran Knights. Mga kapuso, please welcome Kurt Rayson. Kurt, mayong buntag og welcome to At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag dahil sa atong mga kapuso na nagatanaw dire sa Regional TV. So ngayon na dumating na iyong big break sa karir mo sa pagbabasketball na maging isang captain ng Knights team, mas naging challenging ba ito para sa iyo? Yun talaga, mas challenge talaga to kasi bilang isang leader ng team, ikaw yung magdala sa kanila kumbaga ikaw yung hahatak sa kanila pataas ng mga bago. Dumaan rin naman ako sa rookie pa ako, ganun din naman nararamdaman ko. Tapos ngayon, di naman ako pinabayaan ng mga umalis sa team namin, ng mga veterano namin. Ginaid naman ako, kinausap ako kung paano handling to, yung bilang isang leadership sa team. Kaya yun, sinagaan ko lang to ngayon na parating na season namin na pagkabutihan namin. Okay. Para sa mga young athletes ba na leaders na rin sa kanilang mga team, ano ba yung isang tip na gusto mong i-impart sa kanila na na-learn mo sa pagiging leader na din ng iyong team? Una-una talaga, yung pride mo, babaan mo. Okay. Kumbaga, pantay-pantay ka na lang sa kanila. Hindi ka pwedeng mas maangat ka sa kanila kasi ikaw yung tinitingnan nila ikaw yung inahanga sa mga ganyan sa mga nasa baba Dapat pantayin mo sila. Kurt, Letran Knights is the reigning 3-time NCAA champion. May mga paghahanda na ba ang team sa NCAA Season 99? Yun, dami naman kami ginagawa. Madami kaming bala na trabaho ngayon. Kasi madami kasi nawalang veterano sa amin ngayon. Kalahating team yung pumalit sa amin. Kaya yung training camp namin, focus kami talaga. Yung sistema na ginawa namin nung last season kung paano kami nag-champion, nagdagan pa namin husto. Yun lang, iisa lang kami dapat. One page lang kami, tsaka para makamit namin yung champion ulit. Alright, this time, ano ang iyong mensahe sa mga aspiring basketball player na gustong sundin ang yapak mo bilang isang basketballista? Sa akin naman bilang isang student athlete hindi puro basketball tayo, dapat mag-aral din tayo. Kasi kailangan natin pumasok para makapagtapos tayo ng pag-aaral, hindi lang tayo sa magbabasketball lang. Tsaka disiplina sa sarili talaga. Tsaka pagtiwalaan yung mga taong sumusuporta sa kanila, hindi pwede siraan yung kasama mo, dapat tiwalaan mo din kasi yung kasama mo din yun din aangat sa'yo. Magtutulungan lang kayo. Very well said. Kurt, maraming salamat sa oras na inilaan mo
dito sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, standby lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Grabing kadaot, natala sa Hong Kong human miigo ang bagyong Saula. Grabing kadaot ang gibilin sa bagyong Saula sa Hong Kong. Human naglandfall ang bagyo sa Southern Chinese Province Guangdong nga naghatod og grabing ulan ug kusog nga hangin sa tibuok rehiyon. Gitaas sa Hong Kong ang pinakataas nga hurricane storm signal number 10 niadtong Biyernes sa gabii. Giubos na kini ngadto sa number 8 pagka Sabado sa buntag. Nangatong punuan sa kahoy na danyos nga sakyanan o grabing baha ang hatod sa bagyo. Daghang flights ang kanselado ug sarado sab ang mga eskwelahan ug establishmento tungod sa bagyo. Sumala pa nga miabot sa 200 kilometers per hour ang dalang hangin sa Super Typhoon Saula. Usa ka bulan na lang una ang pagsaulog sa gikay namang Zamboanga Hermosa Festival 2023 sa Zamboanga City. Busa, todo na ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan alang sa mga aktibidad sa maong kasaulugan. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Matag Oktubre, ginasaulog ang 12 kapistahan sa Zamboanga City nga mao ang Hermosa Festival. Busa, karong usa ka bulan na lang una subling isaulog ang mga engrandeng aktibidad, todo na ang pagpangandam sa lokal nga kagamhanan. Gani karon pa lang, gihan ay nasa City Tourism Office ang mga aktibidad karong Oktubre. September 1, we're doing everything to do the final touch for the upcoming Hermosa Festival 2023. We have identified some activities for the senior citizens, some activities for different ages actually. What is good about this is that our activities are inclusive. Lakip sa mga aktibidad, mao ang Badju Fashion Show kundiin ipasundayag ang unique creation sa mga local mascota designer sa syudad. Duna say dance sport competition. Samtang sa street dance competition, pwedeng mudaog og hangtod 500,000 pesos nga cash prize ug ang highlight sa halos duha ka semanang festival mao ang fluvial o regatta competition. Sa mga buot mo appeal, pwedeng mag-register online, bisitaha lang ang Turismo Zamboanga Facebook page. Sumala sa City Tourism nga angay gayud pangandaman ang mga aktibidad, ilabi pa nga ginalaraw karon sa lokal nga kagamhanan ang garbosong pagsaulog sa Hermosa 2023. Na engrande yung Zamboanga Hermosa Festival this year. Do not hesitate and register on the different events that they enjoy with and be with us in the Hermosa Festival 2023. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Christmas is in the air na gayud mga kapuso. Ilabi na sa usa ka balay sa Kidapawan City nga sa pagsugod pa lang sa Bear Month, napuno na sa Christmas decorations. Karon pa lang, nagsilak-sidak na kining balay sa usa ka subdivision sa Kidapawan City kung asa napuno sa Christmas display nga Christmas ball, snowman ug mga Santa Claus ang sala sa maong balay. Gani sa taas sa ilang gate, naglinya na ang mga Santa Claus. Sumala sa tag-iya sa balay nga recycled lang ang mga dekorasyon nga 5 ka tuig na matud pa niya nga ginagamit. Bulan sa Hulyo pa kuno siya nagsugod og decorate hangtod sa nahuman na sa kini pagtungtong sa bulan sa Setyembre. Apan wala pa daw sila nahuman og decorate kaysa adlaw sa Pasko, ilang ipagawas ang ilang Belen sa mismong adlaw sa Kapaskuhan nga mao ang kapanganakan ni Hesukristo. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama ni ining panutihon ni LeBron James. You can't be afraid to fail. It is the only way you succeed. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad.
Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.